At ngayon, bago ka mag-wish na sana meron kang devil fruit ngayong Pasko, sagutin mo muna to, handa ka bang tumanggap ng kapangyarihang sobrang kasing lakas? Pero may kapalit na mas malala pa sa kamatayan, dahil oo, hindi lahat ng prutas sa One Piece ay mukhang paldo ka, may mga ilan na mas gustuhin pang mamatay, at sa video na to, tatalakayin natin ang mga devil fruits na hindi mo gugustuhin makain kahit ito ay ibigay pa ng libre, pero bago tayo magsimula kalambangin mo na yan, para busog ka na, paldo ka pa sa mga bagong kaalaman at mas updated ka pa sa mga bagong chismis natin. Narito na ang mga first devil fruits ng One Piece, at laruhin na natin agad. Oo, lahat ng devil fruits ay may sumpa, kagad pagkatapos ng unang kagat, sa polka kagad, hindi ka na makapaglangoy, alam na natin yan. Ngunit ang mga prutas na to, ibang level ang dilim at kapahamakan, hindi basta-basta. Parang pumirma ka lang sa kontrata na hindi mo nabasa ang fine print, tapos saka mo lang malalaman na sold na pala ang kaluluwa mo. At simulan natin sa prutas na, akala ng lahat ay parang joke lang, ang kay Wapol, na Baku Baku no Mi, ang Munch Munch fruit. Kung iniisip mo na ito yung prutas na kaya niya lang kumain ng kahit ano, naku po, kulang at mali yan, dahil ang totoo, mas nakakaawa at mas nakakadiri ang kapangyarihang to kaysa sa kaalaman ng karamihan. Pinapalakas nito ng devil fruit ang kanyang ngipin, sikmura, buong digestive system ni Wapol, kaya niyang ibuka ang bibig niya na parang black hole at lamunin ang kahit anong makita niya, kahit bakal, kahoy, tao, pader, hindi mo na lang talaga alam kung pagkain pa ba ito o demolition na trabaho. Pero eto ang tanong, kung kaya mong kainin ng kahit ano, bakit di mo gugustuhin kumain ng kumain na lang? Simple lang yan, dahil nagagawa niya ang parte ng katawan niya ang kahit anong nilalamon niya, literal na magiging ikaw kung ano ang kakainin mo. Si Wapol ang pinakamalalang bersyon niyan, at hindi doon natatapos, nagiging parang living factory ang tiyan niya na kayang gumawa ng bago, bagay, armas, kung ano-ano pa, galing sa mga kinain niya. Kung kapangyarihan lang ang pag-uusapan, sana top tier devil fruit na sana to, pero hindi dahil may isang maliit pero panghilakbot na sumpa na kasama nito, yung tipong hindi mo gugustuhin kapalit kahit sobrang lakas pa ng prutas. Ang pinakamasamang kapalit ng Baku Baku no Mi ay habang buhay kang gutom na gutom, ang sino mang kumain nito. Pagkatapos kainin ng prutas, hindi na kailanman mararanasan ni Wapol ang pakiramdam ng pagiging busog. Kahit ano pang kainin niya, kahit gaano karami ay hindi sapat, kailangan niyang lumipat at kumain agad sa susunod, at pagkatapos noon may susunod ulit, at susunod na naman, paulit-ulit ito, walang tigil, habang buhay. At hindi ito exaggeration, malamang torture talaga. Sa kahit anong oras, si Wapol ay mga 30 minutes lang ang layo mula sa pagiging halos mamatay na sa gutom, kaya isipin ninyo kung ano ang tumatakbo sa utak niya 24/7, malamang nasa utak niya palagi ay di ang kapangyarihan, di ang plano, di ang mga ambisyon, kundi, ano na naman ang kakainin niya pagkatapos niyang kumain ng kumain. Oo, napakalakas ng prutas niya, pero ang kapalit ay sobrang bigat at tandaan ninyo unang cursed fruit pa lang yan. Ngayon, lipat naman tayo sa mas maliit pero masakit pa ring halimbawa, Princess Mancherry at ang healing fruit niyang Chiyo Chiyo no Mi. Nakakagulat isipin na sa prutas na sobrang cute ng pangalan, parang laruan sa batang preschool, ay may nakatagong sumpang ganito kalupit. Simple lang ang inaalok ng prutas, kayang pagalingin ni Mancherry ang kahit sino gamit ang luha niya. Totoo, malaking tulong yan, pero may kapalit din, kailangan niyang umiyak. At oo, pwede ka namang umiyak ng hindi malungkot kung gagamitan mo lang ng sibuyas, usok, kaunting tiis lang talaga. Pero may mas malalang problema, habang ginagamit niya ang kapangyarihan niya, umiikli ang buhay niya. Kung gusto mong magpagaling ng matindi, magbabayad ka ng taon ng buhay mo, hindi ito biro. At kapag nalaman ng iba ang kapangyarihan mo, doon ka mas nagiging delikado. Gaya na lang ng nangyari kay Mancherry, dinakip siya ng Don Quixote family para gamitin bilang tagapag-heal nila. Pinapaluha siya sa kung ano-anong paraan para lumabas ang sweet healing ng mga luha niya, kapalit ng sakit, kapaguran, at unti-unting nauubos na buhay niya. Ngayon, punta tayo sa pangatlo, ang nakakaaliw banggitin na No Mi No Mi No Mi ni Dr. Vegapunk on Brain Fruit. Isa na naman itong kapangyarihang sobrang ganda, kapalit naman ay sobrang mahal. Dahil gamit ang prutas na to, kaya mong matuto at mag-imbak ng walang hangganang impormasyon. Lahat ng bagong matutunan mo, anumang makita mo, marinig mo, o mabasa mo at permanente na ito, hindi nawawala, hindi nakakalimutan. Parang perfect memory, pero gaya ng lahat ng cursed fruits, hindi yan regalo, isa yang kapalit na may kaakibat din na bigat. Pero ito ang tunay na kapalit ng No Mi No Mi No Mi, sa tuwing may bagong kaalaman kang natututunan, literal na lumalaki ang ulo mo, hindi ito metaphor, literal na totoong lumalaki, physically.
At sa maliit na bagay, hindi pa siguro nakakabahala, konting facts, pero sige, isipin mo na ikaw ang kumain ng prutas na to, tapos ngayon, may bago kang kaalaman. Alam mo ba na noong unang itinayo ang Palace of Versailles, wala itong mga banyo? Oo, wala. At sa panahon ni King Louis XIV, libo-libong bisita ang nandoon, at wala silang mapagsiaran. Ayan, alam mo na, at hindi mo na yan makakalimutan. At dahil alam mo na yan, literal na lalaki ang ulo mo. At hindi lang fun facts ang tinatanggap nito, lahat ng impormasyon, alam mong kulay berde ang damo, impormasyon yan, kaya lalaki pa rin ang ulo mo. Habang nadadagdagan ng nalalaman mo, totoo man o hindi, literal na palaki ng palaki ang ulo mo hanggang maging parang halimaw na ang ulo na daladala mo. At dito mo mararamdaman kung bakit curse talaga ang prutas na to. Pero teka, heto na ang sexy ninja fruit, Shinobu, isa sa pinaka-deadly na ninja ng Wano, ang master ng ninjutsu at seduction, at may di rin kanais-nais na devil fruit, ang Juku no Mi, ang ripe fruit. Isang prutas na nagbibigay kay Shinobu ng kakayahang padaliin ang pagtanda at pabuluin ang kahit anong mahawakan niya. Oo, pwede siyang magpabulok ng kahoy, metal, pader, kahit ano, at para sa isang ninja ay gamit na gamit ang power na yan. Pero sa Juku no Mi ni Shinobu, may isang bagay na dapat mong tandaan. Hindi lang pader o bakal ang kaya niyang pabuluin, pati tao rin. Kung kailangan niyang makatakas ay walang problema, pabulukin mo lang ang pader sa tabi mo, at babagsak kagaad, lusot ka na. Pero dito na nagiging cursed ang prutas, sobrang delikado nito kapag tao ang naapektuhan. Sa tamang sitwasyon, sa isang simpleng hawak lang, kaya ni Shinobu na paagahin ang pagtanda ng isang tao hanggang sa literal silang maglaho sa mundo. At kung iniisip mong magkahawig lang ito kay Jewelry Bonnie, mali, dahil pareho man ang team, magkaiba ang resulta. Si Bonnie, kaya niyang patandain o pabatain ng tao, pero nawawala rin ang effect pagdating ng ilang oras. Pero kay Shinobu, permanente na itong pagbabago, at hindi na ito maibabalik. Kaya kahit gamitin mo pa sa best possible scenario, sumpa pa rin ang prutas na ito. Gaya noong Wano, ginamit niya ito para i-advance ang edad ni Momonosuke ng 20 years old, para kaya niyang buhatin si Luffy pabalik sa Onigashima, maganda ang naging resulta, pero ang kapalit ay isang 8 taong gulang sa katawan ng 28 taong gulang, imagine 2 dekadang ninakaw, sa isang iglap lang, sa isang tapik, sa isang hawak. Kaya kailangan talagang magdahan-dahan bago sumubo ng kung ano-anong misteryosong prutas. Dahil kahit yung mga pinaka-basic na abilities, may mga nakatagong sumpa rin.